Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa isang balita na ito kung saan ang scammer ay nagkaroon po or nagsagawa daw po ng isang multiple na rug pull dito po sa BSC or Binance Smart Chain base na mga meme coins. Kaya kumita po siya ng $1.7 million. Kaya yan, talagang talamak talaga ang mga scammers kasi ang lalaki ng kanilang pwedeng kitain kumpara po talaga sa mga nag-i-invest or mga nagti-trade. Kaya mas pinipili po ng iba dyan na gumawa na lamang ng masama or pag-i-scam kasi malaki talaga yung kanilang pwedeng kitain, katulad na lamang ng mga ginawa ng mga scammers dito. Kaya yan, mag-ingat po tayo sa mga meme coins dito sa Binance Smart Chain kasi marami na rin pong mga meme coins na lumalabas dito kay Binance Smart Chain. Kaya yan po, pero ang nangyari po rito ay tinik advantage naman po ng mga scammers para pagkakitaan ito at lokohin yung mga kanilang yung mga taong madaling mabiktima. Kaya yan, kawawa naman po yung mga dumanas ng rug pull dito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, yung madalas pong ginagawa ng mga scammer ay gumagawa po sila ng mga naglalabas po sila ng mga meme coin na yung mga kilala, yung mga sikat, tapos ginagawa po nila dito sa Binance Smart Chain. Kaya yan, yung mga biktima ay yung akala naman nila ay ito yung meme coin na hinahanap nila, yun pala ay ibang network or ibang smart chain. Yan yung talagang original na meme coin. Yan, at syempre nagkakaroon po ng confusion yan, lalong-lalo na yung mga tao na hindi po talaga magaling sa technical. Kaya yan, nagkakaroon ng kalituhan at syempre yan, yung kanilang biktima ay akala nila ay ito yung tama or original na meme coin na kanilang hinahanap na nais bilhin, ay ayun, kanilang binili, ayun pala ay mali pala ito, kagagawan pala ng scammer. At ayan, nahulog na po sila sa bitag ng scammer. At ayan, pagkatapos niyan ay para mag-take profit ang mga scammer ay iraragpul po nila ito. Kaya ayan po ang isang babala mula sa mga meme pagdating dito sa mga meme coins na naman. Scammers orchestrated a rug pull on multiple meme coins within the Binance Smart Chain or BSC, which mimic original meme coin projects, illicitly profiting to the extent of $1.7 million. Yan yung kagandahan po kasi rito kay Binance Smart Chain. Ay murang-mura yung kanyang transaction fee, kaya marami po talaga ang gumagawa rito ng mga meme coins at marami na rin bumibili rito kasi ayan nga, napakamura ng kanyang mga fees. At yan, gaya ng sinabi ko kanina ay dahil nga sa marami talaga ang mga users dito or mga interesadong mga mag-i-invest ng mga meme coins dito, ay diyan na rin nandito na rin yung mga scammers. Yan, kasi yung mga scammers mas pinipili po nila yung kung saan mas maraming mga tao, kasi kung pag mas maraming tao ay mas mataas po ang posibilidad na meron talaga silang mabibiktima. Kaya yan, tulad na lamang nangyari rito. Yan, ang tindi ng kinita ng scammers, $1.7 million yan. Kawawa naman po yung mga nawalan dyan. PeckShield, a prominent blockchain security firm, called attention to these rug pull moves in a post on X. According to the disclosure, the rug pull affected up to 6 unrelated meme coins on the Binance Smart Chain, which each perpetrator living with at least $270,000 in BNB. Kaya yan, meron daw pong mga 6 na mga unrelated meme coins dito kay Binance Smart Chain ang nakaranas po ng rug pull dahil kagagawan po pala ito ng scammer.
Kaya yan, kung pag tayo ay mag-i-invest yan sa mga meme coin, ay mas maganda talaga na i-research po talaga natin dito. Do your own research at i-check po natin kung pag yung meme coin na ito ay tama ba na gumagamit ng Binance Smart Chain, or yung hinahanap nating meme coin ay ito ba ay Ethereum network yung kanyang gamit, or Solana. Ayan, kasi ayan, yan po yung chine-check natin kung pag yung official meme coin na hinahanap natin ay kung saan po siya. Kasi yung mga scammers ay ayan nga, gumagawa sila ng mga peke na mga meme coins na may kapangalan, kahawig ng pangalan ng mga sikat na mga meme coins. Kaya yan, pero yung pagkakaiba ay gumagamit po sila ng ibang chain or network. Kaya yan. Sol Dragon, Spiro, and Audify. The first project on the list is Sol Dragon, a counterfeit version of the Solana-based meme coin Sol Dragon. The copycat version has the same name as the real project, a trend that can be observed across all the affected projects. Kaya yan. Ito raw po yung isang halimbawa, itong si Sol Dragon. Yan, si Sol Dragon ay yung original po na meme coin na ito. Ay gumagamit po siya ng Solana. Yan, Solana network po siya. Yan po yung talagang original. Ngayon ay yung ginagawa ng scammers ay gagawa po sila ng kapareho na meme coin, pero gamit ang ibang network. Yan, tulad ni Binance Smart Chain. Yan, gagawa po sila ng Solana Dragon na meme coin, pero kay Binance Smart Chain. Yan, yan po yung kanilang gagamitin. Kaya yan, magdudulot po talaga ng kalituhan. Kaya sabihin natin ay may bagong investor, tapos naghahanap siya, nabalitaan po niya kasi sa kanyang kaibigan na magandang mag-invest dito kay Sol Dragon. Nag-research siya, tapos yung nakita niya ay yung Solana Dragon, ngunit yung gawa ng scammer dito kay Binance Smart Chain. Ngayon ay bumili siya ng marami. At yan, nung pagkatapos niyang bumili ng maraming Solana Dragon na kagagawan ng scammer, ay biglang iraragpol ito ng scammer, ay ayan, nawala na yung kanyang investment, naglaho na at nabiktima po siya ng isang rug pull. Kaya ganyan lamang po yung estilo ng mga scammers. Kaya do your own research talaga para maiwasan natin ito. I-confirm po natin kung ano talaga. I-confirm, wag lamang po yung kung pag nakita natin ay i-confirm po talaga natin kung ito yung tamang network nito. O yan, yung kanyang chain network. Ayan. Syempre, i-check talaga natin. Talagang wag po tayong magmadali. Double check po talaga natin kung tama ba yung meme coin na binibili natin at hindi po isang isang copycat. Notably, the scammer created the fake Sol Dragon token yesterday at 12:57 UTC on BSC. Shortly after creating the token, the developers added liquidity to entice potential investors. Kaya yan. Yan po yung gagawin ng mga scammers na developer. Maglalagay pa mismo sila ng liquidity nito para makapang-akit ng mga investors. Yan. Kaya may puhunan na rin yung mga developers dito. After garnering attention from the public, the token deployer swap, ayan, ang laki, ilang bang digits yan. Ayan, tokens for 1,006 BNB worth over $304,000 at the time. Following the large-scale dump, the token collapsed 100%, leading to losses for all its 24 holders. Kaya yan, meron pong pumasok na mga 24 holders, dalawang apat na holders. Kaya yan, sila po yung mga biktima, kawawa naman po sila. The second token, Spiro, is a copycat of another Solana-based meme coin at the same name. The individuals involved with this one created the fake token yesterday at 1400 UTC. Following the addition of liquidity, the token generated interest, attracting 24 holders. Ayan na naman, si Spiro. Yan, isa po siyang Solana-based na meme coin na naman. At ayan, yung ginawa na naman ng scammer ay ganun din po. Gumawa na rin po siya ng Spiro na meme coin dito kay Binance Smart Chain.
copycat po siya ulit. Mukhang pareho rin yan. Parang yung scammer na rin po siguro dito kay Soul Dragon ay mukhang siya na rin yung may kagagawan dito kay Spiro. At ganun din po yung nangyari. Naglagay na rin po siya ng liquidity nito. Yan, pagkatapos pong makapag-attract ng 24 na holders nito ay yan, binagsak po niya ito or rinag-pull po niya. Less than 30 minutes after creating the tokens, the contract deployer dump. Yan. Yan po yung napakalaking amount po ulit. Spiro for 975.9 BNB tokens valued at $300,000 at the time. The token immediately crashed 100%. Kaya yan po yung kinita ng scammer, 975.9 na BNB. Kaya nagkakalaga po yan ng $300,000. ODI, another counterfeit meme coin was created yesterday at 14:31 UTC, 2 minutes after the Spiro rugpull occurred. Nako, ito naman, sinundan na naman ng ODI. Mukhang iisa lamang po talaga yung scammer na may kagagawan nito. Yan, gumawa na naman siya kasi 2 minuto, 2 minutes pagkatapos po ng rug pull na naganap kay Spiro ay gumawa na naman siya ng isang meme coin at ito ay tinatawag na ODI or OD. Yan, interestingly, 30 minutes after creating OD, the deployer swap yan tokens for 956 BNB, $290,000. The token also dropped 100%. Kaya yan. Pagkalipas lamang ng 30 minuto ay rinag-pull po ulit ng scammer. Kaya kumita po siya ng ayan, $290,000. Stark Pepe, Boxy Dude, and Mar3 AI. Scammers created another copycat meme coin, Stark Pepe or SPepe, yesterday at 16:38 UTC. Half an hour later, they sold off, ayan na naman, $280,000 na halaga ng 855 na BNB, causing 100% crash na naman. Yan, rug pull po yan kapag 100% na crash. The fifth token on the list is Boxy Dude or Box, also suffered a rug pull involving the sale of ayan na naman. At saka syempre 100% na naman yan na crash. The individuals behind the token made away 1,002 BNB or $303,000 following the swap, which occurred 30 minutes after they created the token. Mar3 AI or Mar3, another counterfeit token, also launched yesterday at 21:12 UTC. After adding liquidity minutes later, the deployer din dump. Yan na naman. Binagsak na naman niya or nirug pull na naman po niya. At kumita po siya ng $300,000 or 984 na BNB. Kaya yan, notably, there are classic cases of crypto rug pull developments, underscoring the need for vigilance when investing in the crypto space. While new meme coin projects have the potential to deliver substantial returns, they are also liable to be rug pull projects. As a result, investors should carry out due research before any investments. Kaya yan po ang dapat nating tandaan dito, na hindi po lahat ng mga meme coins ay may potential. Mas marami po yung mga meme coins na talagang rug pull lamang po talaga or kagagawa ng mga scammers na talagang naghahanap sila ng mga mabibiktima. Kaya ayan, napakahalaga po ang magsagawa ng inyong sariling research. Check po talaga ninyo ito kung meron ba talaga itong solid na foundation. Check po ninyo yung mga tao sa likod ng project na ito. Ayan. At wag po tayong basta-basta papasok sa isang investment na meme coin na parang walang gaanong basihan. Kaya ayan, pera po yung pinag-uusapan natin dito. At alam naman po natin na mahalaga po ang pera para sa atin. Ayan, at masakit po ang mawalan ng pera, lalong-lalo na kung ito ay isang napakalaking halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito.
Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.